Nananawagan mo ako sa pamilya ko. Isitumba na po nila ako. Basta serious. Nagsimula sa Brandami. Matagal na, 2012. Bali, Brian kasi pangalan ko dati. Pero nung na-audition ako sa mga TV-TV, kailangan doon na... Nung natanggap ako sa isang pa-contest sa isang network, which is Miss Universe Beauty Parlor. Parang mga bakla na, ikaw yung pinakamagandang bakla sa balat ng lupa, mag-audition na. Sorry rin ako kasi feeling ko maganda ako. Nakuha ako sa finalist doon. Kailangan ng screen name. So sabi ko, Brian, parang ang pangit mo lang namang dating. Sabi ko, Brenda, kasi Brian. Brendo. Narinig ko sa si Miriam Santiago. Brenda Mage daw. Ay, Brenda Mage yung pangalan ko yun. Para may dating naman ito pa. So, Brenda Mage. So that's how it started. Of course, when I was younger. Oo, dati ko talaga, piling-piling no? Ang layo ng mukha, taas ng pangarap. Siguro yung hirap ay yung kakulangan sa financial sa pamumuhay. Yun yung medyo sa akin, parang naging hindi siya pagsubok parang naging challenge sa buhay ko na kailangan ko iangat, kailangan kong ganito para makuha ko yung gusto ko, ano meron ako ngayon. So hindi siya pagsubok kasi kung pagsubok, sobrang dami pagsubok Yung pagsubok naman kasi, parating yan habang ginagawa mo yung journey mo. So, bago pa dumating yan, meron muna akong mga challenges na kailangan sukin. So, marami. Kumbaga, yung kahirapan ng buhay, yun yung nagulma sa akin para maging buo ako. Piling artista Nagbenta ako ng mais sa Quiapo pagdating ko ng Manila. 2007, 17 years old ako noon. Tapos, yung pinuntahan ko sa Tondo, pinsan ko na matagal ko nang hindi nakikita sa Manila, sa probinsya. Punta dito, so doon na nakikitira sa kanya. Tapos kinuha niya ako, trabaho ng asawa niya, nagbenta ng mais sa Quiapo from Tondo. So since kailangan ko makisama, wala pa naman akong trabaho, doon ako sa bahay nila. Una akong trabaho, nagtulok ako ng mais for 1 month yata yun. Nag-apply ako ng service crew, tapos natanggap na ako, ganun. Bago narating yung pag-artista, nag-service crew muna ako sa isang burger stand, ganun. Tapos nag-janitor ako din sa may Timog, ganun. Si Alec Bovey. We used to be friends, close friends, tapos diyan siya nakatira sa baba dati. Tapos naging close friend ko siya. Tapos yun, siya yung pinakauna. Tapos si Maricel Soriano, nag-PA ako sa kanya for 1 day kasi on call ako ganun. Si Alec kasi parang kami, parang walang pakialam yun sa buhay, yung ganun sa Hindi siya yung artista yung dating yung pagkasama kami, ganun. Kumbaga sa harap ng tao, artista siya, pero pag kami lang magkasama, parang normal na tao. Discover? Parang sarili ko lang kasi ang dami ko pinag-auditionan Wala yung parang ba ako ma-discover, pili ka mag-artista! Pag-horror? Nag-audition ako sa GMA ako una, tapos kinuha ako, merong akong tinipa dati na isang boy band. Tapos yung isang member doon, naging close ko yung mami. Tapos nag-produce siya ng movie para sa anak niya. Kinuha niya akong artista kasi gusto niya akong ganyan. May role na pwede sa akin. So doon nag-start, first movie ko. Nagdire-diretso na yung may nakapanood sa akin na director. Kinuha ko sa isang ganyan. Kasi sunod-sunod, from 1 hanggang naging 13 movie yung nagawa ko. Ang indie film. Cheese roll?
Typical gay, mag-best friend kami. Tapos, yung normal lang na nangyayari sa bakla na may mga pang-lockdown, mga tag-discriminations. Yun, tapos, ang role ko dun, isang best friend ako ng isang bida si Martin Escudero. Tapos, yung Carnog Flow, yung hindi namin, yun, ako dun. Parang second lead role ko dun. Lahat. Ang wala lang talaga na qualities yung may anak ako. Kasi may anak ako sa movie na yun, pero adopted child ko siya from German, Swedish na lalaki. Nag-adapt kami, gano'n. Lahat din kasi yung katangian ng bakla na breadwinner, lahat, yung funny, gano'n. Yung pagiging ina lang talagang wala sa akin. Kasi alam mo, maging ina yung mukha ko yata yun. Ama naman yung tsura ko. Yun lang yung wala ang sa akin. Lahat ng karakter ko nandun sa movie. Ako lang, motivation ko sa sarili ko para sa pamilya ko kasi wala naman po siya, mag-artista ka. Siyempre, puro nga negative yun ako. Kasi mag-artista mo kami, ganyan, itsura mo, wala naman sa sarili ko lang talaga na i-push ko yung sarili ko. Meron akong keno, kaya ko ng ganito. Walang certain people. Hindi. Kasi ma-pride yung pamilya ko eh. Hindi na ma-pride, yung parang, alam mo pag typical na pamilya sa probinsya, gusto nila magsama-sama, saka huwag kang mawalay sa kasi ang layo, Manila, di ba? Sabi ko hindi, kasi nga pag pupunta ako ng Manila, makatutupay ko yung pangarap ko at the same time, mapapakain ko kayo. Sabi niya, kahit daw maghirap kami doon, kahit magdildil kami ng asin daw, kasi magkasama-sama, okay kayo eh. Sabi ko talaga sa ganun, mamatay tayong pareho, dilat ang mata. Pag dito lang ako, kaya sabi ko, pupunta ako ng Manila. So, wala rin silang ginawa. Binenta ko yung biik ng lolo ko, nagkaroon ako ng pera. Bili ko ng pamasahe sa Manila. Barko. Ay, hindi, lalaki ako, no? Trip-trip lang to. Since elementary, or nung nag-iisip ako, alam ko na talagang bading ako eh. Pero dahil sa puro lalaki, ako lang yung panganay kasi pag panganay ako sa pinsan ko sa side ng papa ko, tapos mga pinsan sa side ng mama ko, puro lalaki, babae. Ako lang yung pinakauna-unang bakla sa pinsan namin na generation. So parang ayaw ko na tinutukso-tukso ako, parang ayaw ko na binubuli ako, ganun ako. So hindi ko tinatanggap sarili ko na bakla ako hanggang sa lumaki ako, nag-high school. Kahit may nunok sa akin, ayaw ko tanggapin na bakla ako, ayaw ko sabihin na bakla ako. Pag tinatanong bakla ka, kung ano nakikita niya sa akin, ganun ako. Ayaw huwag nang tanongin, hindi ko sinasabi ng bakla ako. Kaya lahat ng kaibigan ko, late bloomer ako. Ako lang yung 21 years old na ako umaming bakla ako. Hindi na umamin, naging cross-dresser, yung ganun. Simula nung nagkaroon ako ng katikin na ng lalaki. Ganun. Pero mataya bata pa talaga. Sa Japan. Kasi sa Japan ako November. Nag-video na ako noon eh. Tapos nag-viral ako January 2015. Nag-video ako ng yakiniku. Na kumakain ako ng yakiniku na ganito yung pagkain sa Japan. Nakala nyo, mayaman kami dito na kinakain namin mga hilaw na gulay. Tapos kami pa magluluto ang mahal-mahal. Ganun. Parang nagustuhan ng mga Pinoy na parang siya lang yung nag-video sa yakiniku na ganyan na kinumpara yung pagkain sa Pilipinas to Japan, ang mahal-mahal Japan, yung pala puro ganun lang din, dahon-dahon lang din kinakain sa mga karne na mga ganun. Yung nag-viral, tapos sunod-sunod na yung nag-video ako ng sa CR, yung mga automatic na nagpa-flash, yung mga shampoo na hindi ko maintain, bili kami yung shampoo, nalagay sa ulo ko, mouthwash, kasi yung mga itsura kasi ng yung ganun. Yung mga nag-viral na video. Wala. Maliit na bagay. Sobrang saya, no? Kasi yung pinangarap ko, sobrang tagal ko pinangarap pag-artista, nakapag-Japan na lang ako. Hindi naman ako sumikat or nag-trending na ang dami kong kinaingitan ng bakla na trending, ganun-ganun. Yung sa akin, unexpected kasi sobrang dami kong ginagawang masayang kwelang video. Hindi naman 500 views lang, 300. Pero yung hindi ko in-expect na kumakain na ako, na nagkwento lang ako ng nag-viral. Kinabukasan, bigla ako nagkaroon ng 40,000 followers. Parang, yung ganun, so sobrang tuwa ako. Feeling sikat na ako, my God, ganun-ganun. Ganun. Tingin ka muna, taglit lang. Hoy, tingin lang taglit. Gaya. Ang gwapo niya, no?
Ha? Sa video, bago. Wala, sa Facebook. Gwapo niya, no? Ikaw, magpapaihaw ka ba? Alam mo, kahit sinugin Jilmar. Kahit sinugin mo. Last na lang, Jilmar. Magkaway ka lang saglit. Bye-bye. Ay, sarap niya. Oh, shit. Gawin mo na, kahit gawin mo kong uling, Jilmar. Basta katabi mo palagi. Nag-iihaw siya. Ay, sarap. Ang nagpipintig ng aking itlog. Dahil siya. Kaya maingay ka, buntis yung asawa niya sa dito. Yun, galing akong Japan. Pagdating ko ng, diba? Pagdating ko dito, maligo ako dapat ako. Tapos nakita ko, may gwapo. Kaya hinabol ko. Binuri ko, may gwapo, ganun. Diyan na pala siya sa kabilang pinto. Diyan. Lumabas na siya. Siguro pregnancy. Successful na business na lang siguro kasi parang nakapagod eh. Ngayon napapagod na ako mag-video, napapagod na ako mag-audition sa mga TV shows, parang ang hirap-hirap. Stop na nga ako eh. Gusto kong mag-settle na tapos meron akong business na yung income na hindi na ako kailangan magtrabaho araw-araw, mag-comedy bar, mag-makeup araw-araw. Gusto ko yung meron ng sarili income para sa pamilya ko. Which is meron naman pero maliit lang kasi salon at tindahan. Kumbaga, pagkain ng araw-araw, okay lang. Gusto ko talaga ng bar. Kahit anong bar, sing-along bar, comedy bar, or inuman lang. Gusto ko yung ganun kasi doon ako yung passion ko eh. Mag-inom. Yung magpatawa, gusto ko may magpa-perform sa stage. Yung ganun. Yung gusto ko meron akong i-develop na talent doon sa probinsya namin. Dito kasi nahirap ko. Yun yung pangarap ko talaga yung meron akong sariling bar. Ang pagsubok lagi naman andyan eh. Kumbaga harapin na lang kasi nagpatato nga ako eh. Everything happens for a reason. Just keep believing and be patient. Kasi yun yung ko sarili ko na kahit ano man dumating sa buhay natin, mabuti, maayos, hindi maganda, negatibo man. Lahat talaga may rason eh. Kumbaga yun din yung huhubog sa'yo, din ka rin huhugot ng pagkatao mo eh. So kung meron mang dumarating ng mga pagsubok, tanggapin na lang. Kasi maging practical na kung anong meron, tanggapin. Kasi nito, pag dinikline or tatanggihan or iwasan mo, darating pa rin yan. Kailangan i-overcome mo talaga. So parang tanggapin na lang kung anong pagsubok, harapin para ma-overcome din. Kasi hindi ka magiging successful pag iniwasan mo yung mga bagay na darating. Saka hindi ka rin magiging strong pag wala yung mga magpapahubog sa pagkatao mo. Mga negative things, mga karma. Charot! Karma talaga. Hi! Ako nga po pala si Brenda Mage and yung Pogi Hunter. Charot lang. Binasagan kasi nila akong Sprikitik dati kasi Sprikitik yung lagi nabibigay sa big ko eh. Ako nga po pala si Brenda Mage at inimbitahan ko po kayo na manood po palagi na aking videos kung wala po kayong mga ginagawa pag may mga time po kayo na mga bored or medyo gusto niyo pong magalit o gusto niyo mapikon, mairita sa mukha ko, manood lang kayo ng videos ko. Marami po doon mga videos ko sa Facebook. At syempre, nag-ano na rin po ako ngayon sa YouTube. So, pwede niyo pong i-visit ang aking YouTube channel na Brenda Mage. Andun po ako. So, may mga videos po ako na mga dati pang videos nire-upload ko po sa YouTube. So, sana po supportahan niyo po. Sa mga gigs naman po, meron po akong palabas na teleserye sa TV5. It's entitled Amo po with Derek Ramsey, Vince Leon, and Alan Dizon, and more artists. Malapit na po siya, maybe, basta this year po, directed by Direk Brillante Mendoza. And sa mga gigs po, medyo stop muna ako sa gigs ngayon kasi pahinga muna ako for 3 months kasi napagod ako sa Japan. Uwi muna ako ng Mindanao at mag-aasikaso muna ako ng aking business na salon. Ganon. So, sa mga updates po sa Facebook lang po, yung page ko ay yung official account ko pong Brenda Mage po. Thank you. At syempre po, ito pong interview na to ay galing po sa mga mabubuting tao na sa harap ko ngayon. Sila po ay nasa dclub.ph po. Pwede po i-visit ang kanilang website po para for more inspirational stories like mine.
marami po silang i-feature ng mga same stories like mine at mga inspirational chururut and spaghetti. Visit po ang kanilang website na dclub.ph.